Good morning mga kapatid. Isang pinagpala at isang biyayang galing na naman sa Diyos ang ibinibigay niya sa atin sa araw-araw. At salamat sa Diyos na lagi tayo nakakapag-worship every Sunday. At yung every Thursday naman natin na prayer meeting, salamat at lagi ding nagagampanan natin yan. At ito ang pananatiliin natin palagi. Sa mga huling araw, ito ang mga kalooban ng Diyos palagi. Na lagi tayong sasamba every Sunday. At lagi tayong magsasama-sama every Thursday sa prayer meeting. Pag tumanggap tayo ng biyaya at pagpapala sa Diyos, iikap at handog natin yan. Kagaya nitong darating na December 20, giving of the best ng iglesia to. Na once in a year lang natin ginagawa ito na ibibigay natin ng pinakamabuti, pinaka-the best sa Panginoon. At nakikita niya ang ating mga puso na tayo matapat, kaya naman ang buong susunod na taon, pagpapalain niya tayo. Yung year 2021, pagpapalain niya tayo lagi. Kasi sumusunod tayo sa kalooban niya. At ito nga ang message sa atin ng Panginoon na the hardest thing to do is to go against the natural man. Ito ang pinakamahirap nagagampanan ng isang tunay na Kristiyano, go against the natural man. Go against the nature of man. Kasi ang nature natin talaga, masuwayin. Ang nature natin, matigas ang ulo. Ang nature natin, mapagmahal sa sarili, makasarili, mapagmahal sa salapi, malalayaw, ayaw ng hirap. Gusto niya, puro sarap. Yan ang nature ng tao. Ngayon, nung yakapin natin ang pananampalataya ng pagiging Kristiyano, we have to suffer with Christ. Kasi yun ang kalooban ng Ama sa Kanya. Maghihirap talaga siya. Ipapako siya sa krus, lalaitin siya, dudustain siya ng mga tao, sasaktan siya ng mga tao, at maipapako siya sa krus, dadali niya ang kasalanan ng buong sanlibutan. At yun ang purpose ng pagbaba niya. At nagampanan naman niya, natapos niya yung mission niya. At yung susunod na mission naman niya, pabababain na uli siya ng Ama para doon sa mga naghihintay na, sa mga mariligtas na. Doon sa mga sumampalataya sa ginawa niya. At ito nga pinakamahirap na ating gagampanan. At ito'y nagawa naman ng Panginoong Hesus to. Nakipagbata siya sa laman at napatigil niya ang kasalanan. Kaya ganoon din tayo, kung ano ang nagawa ng ulo, hindi na magagawa ng laman. Ito rin ang magiging attitude natin. Sabi sa 1 Peter 4:2. Ganito ang magiging kaisipan natin. Ganito rin ang ating mga gagawin. Kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesus, yun ang gagawin natin. Ito sabi niya, kung paano nga si Kristo'y nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip, sapagkat siya na nagbata sa laman, nagpatigil sa kasalanan. Go against the human nature. Ang Panginoong Hesus ay hindi nagkasala kahit minsan, sa salita, sa gawa, sa isip. Nalabanan niya ang gawa ng laman. Ngayon tayo naman, kung hindi naman tayo Diyos, tao tayo. So nalalaman ng Diyos, galing tayo sa alikabok. Kaya nung i-born again niya tayo, ang ginawa niya, binigyan niya tayo ng isang bagong buhay. Created a new life. A new resurrected life. Kasi hindi pwedeng gamitin yung datihang pagkatao Hindi susunod yun Hindi makakasunod yun. Kailangan kumilos ang Diyos na gumawa, mag-create ng bagong pagkatao sa atin. New nature. Para malabanan natin, makapagbata tayo sa laman. Kasi kung sa atin sarili lang, hindi natin kaya labanan ng laman Kasi nga makasalanan tayo, makalaman tayo Ngayon, ang ginawa ng Panginoong Hesus, nung mamatay siya sa krus, gumawa siya ng bagong pagkatao sa atin. Sabi sa 2 Corinthians 5:17. Ito ang solusyon para malabanan natin ang laman. Ang pananampalataya. Manampalataya tayo na yung ginawa ng Diyos sa atin, nangyayari sa atin. So it is by faith Sa pamamagitan ng pananampalataya tayo nagtagumpay. Paniniwalaan natin lubos yung ginawa ng Diyos. Ito'y sabi niya, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. So there will be a renewing of the Holy Spirit. The power of the Holy Spirit ang magre-renew sa atin para maipamuhay natin ang isang bagong pagkatao.
isang bagong buhay. At ito ang ginawa ng Panginoon sa atin, Ezekiel 11:9. Ezekiel 11:19 hanggang 21. At aking bibigyan sila ng isang puso at aking lalagyan ng bagong diwa ang loob ninyo at aking aalisin ng batong puso sa kanyang laman at aking bibigyan sila ng pusong laman upang sila'y magsilakad sa aking mga palatuntunan at ganapin ang aking mga kakatulan at maisagawa at sila'y magiging aking bayan at ako'y magiging kanilang Diyos. Kaya ang iglesia ng Diyos, ang bayan ng Diyos. Gumawa siya ng bagong pagkatao sa atin para makalakad tayo at maisaganap natin ang mga palatuntunan niya. Kasi hindi makakasunod nga yung dating pagkatao. Carnal yun eh. Inalis yun, ipinako sa krus yun, yung solusyon eh. Ipako sa krus para makalakad tayo sa isang bagong buhay. At gumawa ang Diyos ng Panginoon sa atin ng isang renewed spirit. Isang banal na espiritu ang ibinigay sa atin. Binanal yung espiritu natin, justified, para makalakad tayo sa espiritu. Upang pag isinugo na ang Holy Spirit nga sa atin, makakalakad na tayo sa lahat ng palatuntunan niya. Sabi niya sa Romans 6:4 tsaka 7:6 ang ganito. Tayo nga'y nalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paano si Kristo'y nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo makakalakad na sa isang panibagong buhay. So, nung nailibing tayo sa pamamagitan ng bautismo ng tubig, yun ang nag-signifies na nang ilubog tayo, wala na yung dating pagkatao natin, nailibing na. At nung iaahon tayo muli, nagkaroon tayo ng bagong pagkatao. Makakapamuhay na tayo sa Word of God. Kung ano yung kalooban ng Diyos, ang salita ng Diyos, yun na kaya natin ipamuhay. Makakaya na natin ipamuhay yun. Sabi sa Romans 7:6, datapwat ngayon tayo naligtas na sa kautusan, yamang tayo nangamatay doon sa nakatali sa atin, ano pat makisipaglingkod na tayo sa panibagong espiritu, hindi sa karatihan ng sulat. So in the renewing of the Spirit, makakapaglingkod na tayo sa kabaguhan na ng espiritu. So lahat ito gawa ng Diyos to eh. Ang pagkakalikha ng isang bagong pagkatao, sabi sa Galatians 6:15. Sapagkat ang pagtutuloy ay walang anuman kahit man hindi pagtutuloy kundi ang isang bago nila lang. So yung pagtutuloy kasi para sa Israelites yan eh. Sinabi kasi ng Ama sa kanila nung araw na para magkaroon ng koneksyon ng Israel sa kanila at may palatandaan na sila ang bayan ng Diyos, kailangan bawat lalaki tuli on the 8th day. Kasi yung 8th day, alam ng Diyos yun, na pag sa 8th day, mahina ang daloy ng dugo sa baby. Kaya pag pinutulan sila ng tinuli sila, hindi masyado madugo. Alam yun, ngayon na nga lang na ipuprove ng mga doktor yung 8th day eh. Meron tinatawag na blood may tawag doon ng mga doktor. Nalaman din nila on the 8th day, hindi malakas na daloy ng dugo. Kaya ang inilagay ng Diyos na araw kapag tutulian ng mga bayang Israel doon, on the 8th day. Ngayon wala na yun, hindi na kailangan ng pagtutuli o tuli. Tayo, mga hentil kasi hindi naman tuli nga, mga gentiles nga eh. Yung mga Israelites lang ang tuli. Ngayon ang pagtutuli na circumcision of the heart eh. Circumcision of the heart, the renewing of the heart, being born again. Yun ngayon ang pagtutuli, ginawa. Spiritual circumcision. Nung araw kasi laman eh. Ipinakita doon na kailangan i-circumcise. Tulian. Para maipakita sa atin ngayon ang spiritual na ibig sabihin nun. Kasi yung mga lahat na naganap sa Old Testament, physical na nagaganap yun eh. Katulad nung nahati yung Red Sea. Dumaan sila doon sa ilalim. Nabautismo sila sa tubig doon eh. Dumaan sila sa bautismo ng tubig eh. Sa ilalim ng dagat, dumaan sila. Tapos nung mahati yung River Jordan din, nabaptize din sila doon. So yung mga panahon ng araw, katulad ng ipo-ipong apoy, ipo-ipong apoy, di ba? Holy Spirit yun eh. Kapag nagkakaroon ng Shekinah glory, pag nagwo-worship sila, may bumababang ulap. So ganun din eh, bumababa ang Espiritu Santo sa atin.
Tapos merong ipo-ipong apoy, yun ang liwanag natin sa wilderness. Kasi walang Meralco nung araw eh. Maglalakad sila sa wilderness, ang dilim nun. Paano sila gagabayan? So isang malaking Meralco, isang malaking apoy, isang malaking gasera yung nagsisindi doon sa disyerto. Ipo-ipong apoy yun, maliwanag na maliwanag. Kita nila yung nadadaanan nila. Ibig sabihin nun, apoy ng Espiritu yun eh. Holy Spirit yun, gumabay sa kanila nung paglalakbay. May Holy Spirit na gumagabay pag sumasamba sila, pag naglalakad sila sa gabi. Namamahinga sila, may gabay sa kanilang Spirit. Ganon din sa atin eh. Ang wilderness kasi mundo eh. Madilim ang mundo eh. Darkness to eh. Pinananahanan to ng mga demonyo eh. Naghari sa mundo ang kaharian ng demonyo. So kailangan natin ng ipo-ipong apoy para liwanag ang Holy Spirit. Kailangan na tayong gabayan ng Espiritu Santo. At yun ang ginagawa sa atin. Kaya nakapaglalakbay tayo. Kaya hindi rin mahirap labanan ng laman. Kasi lahat sinolve ng Panginoon. Ang gagawin mo lang, manampalataya. Sinolve na ng Diyos ang lahat ng paraan eh. Lahat ng provision binigay niya. Binigyan tayo ng Espiritu ng karunungan, ng kaalaman, ng kaunawaan, kapahayagan para maunawaan natin. Ibinigay ang Holy Spirit sa atin para maudyukan tayo at makagawa. At yung pagnanasa at paggawa, ang Espiritu Santo gagawa. So, lahat na yon ang hinahanap lang ng Diyos, yung magsisisi at mananampalataya eh. Pag nakita niyan, tapat ang pagsisisi mo, tapat ang pananampalataya niya, package deal na yun eh. Susupply niya lahat ng supply para matapos ang faith na binigay sa atin. He is the author and the finisher of our faith eh. Siya yung nagbigay sa atin ng pananampalataya. He is the first and the last, tatapusin niya yun. He is the beginning and the end eh. Kaya nga, nung alisin tayo ng Diyos sa sumpa, sa pamamagitan ng pagbibigay ng tipan, ng ikaputandog, kasi yung trabaho, resulta yan ng sumpa eh. Kaya sabi niya kay Adan, di ba, mula ngayon, sa pawis mo naman gagaling ngayong kakainin, magtatrabaho ka, magbubungkal ka ng lupa. So, ang ginawa naman ng Diyos, nung tayo maging Kristyano, naging bayan na, gumawa ng tipan ng ikaputandog. Kaya habang nagtatrabaho ka naman, pag nagbigay ka ng ikaputandog, wala ka na sa sumpa. Maluwag ang buhay. Parang ganito yan eh. Parang nung araw, yun sa mga mafia nung araw, magbibigay ka ng tong. Pag nagbigay ka ng tong, hindi ka gagalawin yung business mo. Pero kapag hindi ka nagtong, sisirain. Halimbawa, Pizza Hut yung negosyo mo, babasagin yun ng mga sindikato para magbigay ka ng tong. Walang proteksyon. So, kaya ginaya yan ni Satanas eh. Alam mo si Satanas manggagaya eh. Magbibigay ka rin ng tong ng ikapo para suportahan ka niya. Kasi ang Diyos yun eh, yun ang paraan niya eh. Para buhayin naman niya, yung naglilingkod sa kanya, kailangan ng material things eh. Katulad ng Levites. Yung 2 lipi ni Abraham, ang Levites lang naman ang ang bibigyan ng ikaputandog eh. Yung maglilingkod sa tabernakulo sa Diyos. Kasi hindi sila magtatrabaho sa mundo. Saan sila kakain? Paano kakain? Ano sweldo nila? So ang Diyos ang mapapasweldo sa kanila. At yun, manggagaling doon sa 11 lipi ng Israel. Sila yung Levites, sila yung napili. Sila yung kumampi kay Moses sa sugo eh. Tinanggap nila ang sugo si Moses eh. Kasi gumawa sila ng, di ba, umakyat si Moses sa bundok for 40 days and 40 nights. Hinahanap ng Israel. Gumawa sila ng golden calf, sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Nung bumaba si Moses, sabi ng Diyos sa lahat, ayun yung bayan ko, tinamat, mayroon ng revilings na nagaganap. Nagkaroon na ng fornication, nagkaroon na ng, kasi worship of the idols. So pagbaba ngayon doon, 3,000 yung namatay nung panahon na yon. At ang sabi ni Moses, kung kayo sa Panginoon, lumapit kayo sa akin kayo. Ang lumapit lang sa kanya, ang lipi ng Levites. Kaya ang Levites ang hinirang ng Diyos eh. Ang Levites ang tumanggap sa sugo eh. Kaya tagapaglingkod ng Levites eh. Ngayon, para buhayin sila ng Diyos, mag-iikap yung 11 lipi. So, ganun din ng mga Levites ngayon. Ang mga saserdote ngayon, ang mga pastor na isinugo. So, meron pagsususugong magaganap. Kasi pag nag-iikap po ka doon sa isinugo, ang binibigyan mo yung nagsugo eh. Yung high priest. At si Jesus Christ ang high priest forever. Kaya forever ang ikaputandog eh. Hanggat hindi pa tayo maakyat sa langit, may ikaputandog pa dito sa lupa. Kasi ang pinaglilingkuran natin, yung high priest, ang Panginoong Jesus. Hindi naman tao pinaglilingkuran natin, ang Diyos eh. Ngayon gumawa siya ng paraan para makabalik tayo sa Garden of Eden. Kasi ang Garden of Eden, nandun ang supply eh.
Hindi mo kailangan kakita nyo ang mga pastor, hindi maghahanap buhay, bibigyan ng supply. Ipinasok kami sa Garden of Eden. Para hindi kami mamroblema sa aming, ano pakakainin na aming asawa at mga anak, ano dadamitin namin, ano kakainin namin. Kaya meron nakasulat sa Bible, di ba? Ako'y nagutom, hindi nyo ako pinakain. Ako'y hubad, hindi nyo ako binili ng damit. Kung ano ang ginawa mo sa kaliit-liit ang bahagi ko, ginawa mo sa akin. Ang kaliit-liit ang bahagi kasi, ang mga lingkod ng Diyos na sinugo. Bakit? Wala nga silang source eh. Sila yung pinakaaba, sila yung pinakaduka. Wala silang source eh. Kung hindi mo bibigyan yan, walang source yan. Yun naman ang ginawa ng Diyos na paraan. Pag nagbigay ka dyan, pagpapalain kita. Pag tinanggap mo yung sugo ko, sinuportahan mo yung sugo ko, masaganang pagpapala ibibigay ko sa iyo. Kaya ganun ang ginawa ng Diyos eh. Gumawa siya ng mga paraan para maibalik niya sa atin ang kasaganaan ng pagpapala. Katulad nga ng madalas ko sabihin sa inyo, yung paano nakapagpakain ng 5,000 tao sa Panginoong Hesus na nanggaling sa 5 tinapay at 2 isda. So kahit maliit ang sweldo mo, bakit nagkakasya? Bakit kumakain pa rin ng 5,000 at may natitira pa? Samantalang yung malalaking sweldo, laging walang pera. Nakakada utang-utang pa. So yan ang hiwaga ng Diyos nga eh, na hindi natin ma-explain yung power of God. Sa mga sumusunod, kaya nga eh, nahirap yan, lalabanan mo yung pag-ibig sa salapi, lalabanan mo yung pag-ibig sa sarili, lalabanan mo yung kalayawan, laman yan eh. You will go against the natural nature of man. Magiging supernatural behavior. Kasi ang behavior natin is natural eh. Para maging supernatural behavior yun, mananampalataya ka na bago ka nila lang. So kung bago ka nila lang, masunurin sa Diyos yun. Hindi gumagawa ng kasalanan yun eh. Ang pinanganak ng Diyos, hindi gumagawa ng kasalanan yun. Ito sabi niya sa 1 John 5:18. Nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Dadapwat ang ipinanganak ng Diyos, nag-iingat sa kanyang sarili, hindi siya ginagalaw ng masama. So nag-iingat tayo sa ating sarili na pinag-iingatan natin na huwag kumilos yung dating pagkatao. Yung bagong pagkatao na ipinanganak tayo ng Diyos na hindi nagkakasala yun. Yung bagong pagkatao, yun ang papasok sa langit eh. Yung dating pagkatao, yun ang pupunta sa impyerno. Kaya nga papalitan ng katawan eh. Yung tunay na naging tunay na Kristiyano na nanampalataya na siya'y bago, papalitan nyo ng bagong katawan na glorified. Pero yung mga dating tao, dating pagkatao na hindi naman naging Kristiyano talaga, ibabalik lang sa kanila yung dati nilang katawan, kaya oo din eh. Masasaktan sila ng todo sa apoy. Merong apoy na hindi namamatay doon. May uod na hindi namamatay. Yung uod na yon na doon sa katawan nilang laman. Nakakainin yun, uod yun, nagre-regenerate lang. Hindi mauubos yung uod na yun. Laging, pag mauubos na yung laman, yung uod na naman. Tapos yung flame that doesn't stop. Yung unstoppable flames, yung apoy, may asupre dun eh, may gatong. So masasaktan yung laman na yun, susunugin yun eh. Kaya forever yung apoy na, torment, they will be torment forever eh. And ever. Yun ang napakatinding parusa. Papayag ka bang maparusa? Papayag ka bang pumunta sa impyerno? Nung malaman ko yun na kapag hindi ka tunay na naging Kristiyano, hindi ka tunay na naging born again, pupunta ka sa impyerno. Pag pumunta ka sa impyerno, uuudin nga eh. Ibabalik yung dating katawan mo na uuudin na flesh. Tapos may apoy doon na may panggatong. Ang pinaka-acidic na chemical dito sa ating nalalaman natin, sulfuric acid. Yun asupre. Sulfuric acid lang nandun. Tapos yung mga brimstone na asupre yun, walang tigil yun, mga bato yun, bago mo maubos. Walang ubos yung dun, yung gatong sa impyerno. Forever and ever yung apoy dun, tsaka yung uod. Excuse me. Ngayon, nalalaman na natin yan. So, magbabata ka ngayon sa laman. Pipigilan mo na mabuhay yung datihang pagkatao mo at ang paiiralin mo ay ang bagong pagkatao. Sabi sa Colossians 3:10.
At kayo magbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niya ang lumalang sa kanya. Kaya nagbabago sa kaalaman eh. Kasi dati ang mga alam naman natin, akala natin totoo yung tungkol sa Diyos, sa mga relihiyon. Pero hindi eh. Nang pag ibinihis natin ng isang bagong pagkatao, kakaroon tayo ng kaalaman, ng karunungan tungkol sa Diyos para maunawaan natin ang pagka-Diyos, makilala natin ang Diyos at kilalanin tayo ng Diyos. At sinasabi niya rin sa Ephesians 4:24 ang ganito. At kayo magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan at katotohanan. So ang pagkakalikha doon sa bagong pagkatao, sa katuwiran at sa kabanalan at sa katotohanan. So yun ang pagkakalikha doon. Kaya ayun ang ibinigay sa atin. Pag sumampalataya kang bago ka. Pero kung hindi ka sasampalatayang bago ka, eh, hindi magkakaroon ng effect. Kasi nagkakaroon lang ng effect yan sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya sabi ni Pablo, di ba? Hindi na ako ang nabubuhay ngayon sa akin laman, kundi ang ikinabubuhay ko ngayon sa akin laman, pananampalataya. At ang pananampalatayang yan ay sa Panginoong Hesus na siyang bumuhay at nagbigay ng buhay sa atin. Siya ang nag-aalay ng buhay para tayo maging banal, matuwid. Kaya ang pananampalataya is obedient to the Word of God. Kaya nga, tignan mo kung lagi tayo sumasabi, you are fighting a good fight. Kasi minsan lang to. Hindi naman uulitin ng pananampalataya, hindi na uulitin ng buhay natin. Minsan lang tayo binigyan ng Diyos ng buhay. One chance of a lifetime lang. At ang pag-ibig, unang pag-ibig lang, walang pangalawang pag-ibig. So first love lang, kaya sabi, iniwan nyo ang una kong pag-ibig. Kasi wala nga second love eh. First love lang, kasi perfect ang Diyos eh. He is the beginning and the end. He is the Alpha, the Omega. He is the author and finisher of our faith. Nung ibigay sa atin ang Espiritu ng pagsisisi at pananampalataya, ibinigay ang Holy Spirit sa atin. Genuine yun. Forever and ever yun. Walang kabula yun, mga kapatid. Kaya yan ang message sa atin ng Panginoon na binigyan tayo ng kalakasan, ng kapangyarihang magbata sa laman at makapamuhay sa isang bagong buhay. Kaya ibinabasbas ko sa inyo, mga kapatid, yung saganang pagpapalang, spiritual, physical at material. Sumayin nyo palagi ang Espiritu Santo na gagabay sa atin sa araw-araw upang dalhin tayo sa langit. At pinagpapala ko kayo sa lahat ng bagay na spiritual, lalo na yung espiritu ng kapahayagan, ng kaunawaan, karunungan at kaalaman, ng pagkilala sa Diyos na siyang buhay na walang hanggan. At ibinabasbas ko rin ang protection sa inyo, sa inyong katawang nakakasakit, at protection laban sa COVID-19 virus. Ibinabasbas ko rin sa inyo ang lahat ng pangangailangan yung material sa araw-araw. Sumayin nyo ang provision ng Garden of Eden, ang supply ng Diyos sa atin sa araw-araw. Pinagpapala ko kayo lahat in the mighty name of Jesus Christ. Amen.